Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, maging tinik kaya sa kanya to? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe pa rin tayo ngayon. So, ito nga, excited na tayo dahil ilang buwan na lang ay November na. At ilang buwan na nga lang ay magaganap na ang bakbakan talaga dito sa Miss Universe. Syempre, isa sa mga tinitignan nating laban dyan, yung laban ng Pilipinas ngayon taon na to dito sa Miss Universe. Kung ito ba si Atisa Manalo ay makakarating sa dulo ng laban? Ito ba si Atisa Manalo ay makaka-top 5 sa Miss Universe? Ito ba si Atisa Manalo ang susunod na panglimang reyna ng Pilipinas para sa Miss Universe? Oh my gosh, nakakakaba, no? So, last time na nag-compete dito sa Miss Universe 2018, ang nanalo ay Philippines na si Catriona Gray. Siyempre, medyo, kung iisipin mo, ganun din kaya uli mangyayari. Si Philippines kaya ang mananalo uli dito sa Thailand, di ba? So, parang, ay nako, nakakakaba. Pero syempre, iba yung 2018, iba yung 2025. Iba si Catriona, iba si Atisa Manalo. Maaaring swerte si Atisa, si Catriona, and then pwedeng swerte hindi si Atisa Manalo. Pero, tulad nga na sinabi ko, magkaiba sila ng kapalaran. Pwedeng yes, pwedeng no. Ganon! Depende yan. Depende sa sitwasyon, depende sa mga makakalaban, depende kung papalarin tayo, di ba? Sabi nga ganon, ay nako, syempre malaking tinik kay Atisa Manalo para sa competition niya to sa mga darating na Miss Universe ay syempre yung pambato ng Thailand. Yes! So ngayon tinik sa atin sa Miss Universe ang pambato ng Thailand since 2023. Yes, nung lumaban kasi si Antonia Porcil at saka si Michelle D, naging tinik si Antonia kay Michelle D noong 2023 dahil hindi pinalad si Michelle D makarating sa top 5 kahit anong lakas ni Michelle D at anong galing doon sa entablado ng Miss Universe. Dahil, syempre si Antonia Porcil nang nakarating sa dulo ng kompetisyon at naging first runner-up, no? Diba? Kung iisipin mo, naku, nakakaloka, nakarating sa top 5 at nag-runners-up. And then, syempre, nung 2024, syempre, Chelsea Manalo versus Oppo Suchata. So, isa to sa mga inabangan natin. Syempre, layo na narating ng Pilipinas. Kung kay Michelle din, naka-top 10 tayo. Kay Chelsea ay top 30. Pero, naging Miss Universe Asia naman, di ba? So medyo parang kung iisipin mo, sige na nga, naburan na sa mga Pilipino yung galit na, ay top 30 lang kami. Ang swerte ni Chelsea Manalo kasi nabigyan siya ng titulo na Miss Universe Asia dahil kung hindi, ay nako, magwawala ang mga Pinoy sa kanya. Charot. So, yan. Kasi marami nga nagsasabi na kung baka ma-El Tocuyo si Chelsea Manalo dito. Pero ayun nga, medyo nakabawi-bawi naman tayo dun sa Miss Universe Asia. So, ngayon, syempre ngayong taon na to, dahil dalawang consistent na taon na pumapasok sa top 5 sa Miss Universe ang Thailand. So, syempre, dapat makabalik na tayo sa pwesto natin na inagaw nila, charot, sa pwesto natin na laging nakaka-top 5 sa Miss Universe. And medyo dito parang ramdam nyo ba na nahihirapan tayo na makatugtong sa top 5? Naramdaman ba ninyo na parang, mukhang nilalaro tayo dito ng todo-todo Kasi ako ramdam ko yun. Pero, ini-ignore ko lang. And then, nandoon pa rin ako sa pananaw ko, syempre, na fair ang labanan. So, parang feeling ko, it's not time for
for our country, siguro give chance to another naman. And then, ayun nga. So, hindi naman sa lahat ng oras lagi tayong nasa itaas. Siyempre, bilog ang mundo and then competition to. So, depende sa candidates natin kung anong preparasyon talaga ang ginawa niya at kung magugustuhan talaga siya ng organization or ng hurado para makaabot sa top 5 ng Miss Universe. Pero this year, challenge to sa atin kasi syempre Maria Atisa Manalo ang magkukumpit dito. Isang malaking kandidata na kinukonsider talaga natin na ka-level talaga nila Catriona Gray, Pia Wurtzbach, Michelle D. At kung sino-sino pa mga candidates na alam mo yon na inilaban natin sa international pageant ng Di Calibre. And looking forward kung ano ang mangyayari ngayong taon na to kasi syempre ando doon inaasahan natin na pumalo tayo sa top 5 ng Miss Universe at ando doon talaga na ay nako, syempre seryoso tayo dito kasi 2020 ano ba tayo 2021 pa nang pumasok tayo sa top 5 and then 2022 na El Tocuyo tayo ng bonggang-bongga. And then 2023, ayun nga, medyo sinuwerte dahil naka-top 10. Pero inaasahan natin noon na magta-top 5 si Michelle D. And then 2024, last year ay nasa top 30 tayo. So I hope this year sana, no? Pero ang sabing ganun, ako si Atisa hindi makakarating na hanggang top 10 lang yan. Grabe naman kayo. Instead na ipagdasal natin na sana makarating ng top 10, top 5, di ba? So yun, so basta kumapit lang tayo sa tiwala at sa prosesong gagawin ni Atisa Manalo at huwag tayong mangamba. So parang feeling ko naman this time, papalo tayo ng bonggang-bongga. And then, ayun nga, after Antonia Porcil at Oppo Suchata, syempre isa na namang kandidata ng malakas na pinag-uusapan dito. Nako, nakakatakot ang laban nito kasi parang mukhang sa kanyang ibibigay ang corona ng Miss Universe Thailand. Ayun nga, wala nang iba kundi si Vina. So, si Vina ba ay tinik kay Atisa Manalo? Oo naman, isang malaking tinik yan na dapat tinatanggal yan. Charot. So, yan. Malaking tinik. Masasabi kong malaking tinik itong si Vina dito sa competition ng Miss Universe Thailand na pwedeng maging Miss Universe Thailand talaga. And pagdating sa Miss Universe, ayun, medyo delikado do si Atisa Manalo. Wala tong pinagkaiba sa laban ni Krishna Gravides. Nung nanalo si Krishna Gravides bilang Miss World Philippines, so parang feeling ko, nako, ang lakas ng chance dito ni Krishna na manalo talaga ng Miss World eh. So mukhang sa atin to ibibigay. Sa totoo lang, ayun yung kumpiyansa ko sa pananaw ko doon sa pagkakapanalo ni Krishna noong sa Miss World Philippines. Pero, nabago yun lahat kasi biglang dumating itong si Oppo at nalihis ang kwento. So, yun, napunta kay Oppo yung corona. So, parang ganyan lang din yung sa Miss Universe. Sa ngayon, wala pang Vina. Isa si Atisa Manalo talaga sa masasabi mo malakas na kandidata at pwedeng makarating sa dulo ng kompetisyon. Dahil syempre iba talaga yung ganda, iba yung dating ni Atisa eh. Alam ko yung iba nagrereklamo kasi medyo nahihinaan, so medyo hindi ganun kakabog, pero kasi ang akin yung tamang galawan ni Atisa Manalo talaga na dapat niyang gawin sa Miss Universe, yung galawan na ipinakita niya sa Miss Universe Philippines. And then medyo ile-level up lang niya yun ng bonggang-bongga. And then, ayun, tama din yung sinasabi nun lahat na parang kahapon kasi di ba nagkaroon ako ng vlog kung ano ba ang nakikita natin problema sa galawan ng isang Atisa Manalo and ano ba yung dapat niya talagang tutukan. So, agree ako doon na ang naging problema or pwedeng problema natin kay Atisa Manalo yung kanyang styling. Kasi yung styling niya, kasi kulang siya sa stylish. Yung kumbaga parang dapat ito talaga yung bubuo sa kanya ng bonggang-bongga para mas matakot yung mga candidates na makakalaban niya. Dapat doon pasabog ang isang Atisa. Dapat yung styling niya, bongga at alam mo yun, yung parang level up talaga. So, yun yung problema.
I think yung kanyang pasarela, okay naman yung pasarela niya. Huwag niya nang baguhin. Huwag na siya magpaikot-ikot na katulad ng ginagawa niya dati. Mas gusto ko na yung ganyan, na ilalaban niya yan ng ganyan. And then, ano pa ba? Mas gusto ko kay Atisa talaga na yung simpleng galawan, pero elegante yung dating at reynang-reyna. And then, ayun nga. So, medyo tutukan niya yung styling niya kasi yung styling ang nagiging problema kay Atisa. At yun yung dapat nilang i-improve. Kung ano yung mga dapat ipasuot, anong makeup na dapat gawin, anong hairstyle ang dapat gawin. So, yun. Kasi, yun talaga eh. Oo, parang mas maging maingay, mas mapag-usapan at mas kumabog ang beauty, di ba? So, looking forward ako kung ano yung ipapakita ni Atisa. And then, ayan, si Vina. Si Vina ang isa sa mga nakikita ko kapag nanalo to ng Miss Universe Thailand, pwedeng maging tinik kay Atisa manalo. Dahil, syempre, styling ni Vina, yun talaga, panalo talaga yon. So, yun yung problema kay Atisa. So, kailangan talaga ma-improve talaga nila yung styling nila. Kaya sa mga team ni Atisa manalo, I hope na sana nanonood kayo at sana nagbabasa kayo ng comments. So, medyo ayun talaga ang tutukan natin. Kung gusto nating manalo ng Miss Universe, dapat sa styling pa lang, winner na dapat si Atisa manalo. Di ba? So, yon. Anyway, so good luck kay Atisa. And then, dapat ba natin katakutan si Thailand? To be honest, medyo parang kung iisipin mo, ay nako, nakadalawang top 5 na sila. Baka mamaya sa pangatlo, biglang winner na yan ha. Tapos dito pa sa Thailand gagawin yung, yung Miss Universe. Kaya medyo parang nakakatakot kung iisipin mo. But, may tiwala kasi ako sa proseso. At naniniwala ako na magiging patas ang magiging laban dito sa Miss Universe. At naniniwala ako na gagawin ang lahat ni Atisa manalo para lang manalo dito. Actually, kayang manalo ni Atisa manalo kung aayusin niya nga lang talaga yung styling niya. So, yon, kaya niyang manalo kasi yung beauty nandoon na, yung galawan nandoon na, yung talino about sa Q&A, ayun, sabi ka nung kailangan daw i-improve kasi nakukulangan pa yung iba. Ako naman parang feeling ko tama lang naman. So, actually, mas gusto ko lumaban siya na relax, hindi pressured, hindi yung nakaprogram. And I think alam niya na yon kasi yung lumaban naman siya ng Miss Universe Philippines, di ba? Ang sinabi niya parang yung unang ginawa niya talagang ibinigay niya na yung lahat-lahat, tinodo niya na, pero ang ending kasi parang nawala sa kanya kasi parang hindi siya yun. Oo. At tama naman siya doon kasi parang feeling ko, mas lalo kang mahihirapan kung ganun yung gagawin mo. Pero kung ang gagawin mo ay magiging natural ka lang at ilalaban mo to ng bonggang-bongga, ayun na nga. So, ganun na nga yung mangyayari sa kanya. Pwede siyang manalo. Kaya doon sa sinasabi na ko, dapat maala ka Triona Gray yung dating. Hindi, mali yun. Huwag niyong ipapattern yun last time. Kasi parang feeling ko, hindi yun yung hinahanap nila. So, dapat mas makita nila yung pagiging authenticity kay Atisa manalo. Kasi yun yung importante na makita ng organization. Hindi yun nagpipretend na para kang Catriona Gray, para kang ginaya mo si Pia Wurtzbach. Hindi dapat ganon. Dapat ang ipinapakita mo dito yung being new version, yung version mo talaga bilang Atisa manalo. And ayun yung gusto kong makita. So yung lamya-lamya moment, ganun talaga si Atisa. So dapat i-embrace natin yon ng bonggang-bongga. Kasi parang ayun yung nakakapaghina ng loob sa atin kasi malamya yan Bakit hindi natin siyang tanggapin? And then siguro ang kailangan lang gawin ni Atisa doon ay i-develop lang ng konti na maging strong, di ba? So, yan. Hindi ko naman sinasabi na dapat katulad nung unang laban niya. Parang feeling ko hindi. Dapat yung tamang timpla, tamang galawan lang. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo talaga isang malaking tinik si Vina kay Atisa manalo? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko.
At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.